Hi guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang po. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo, okay? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang nararamdaman? Ano yung kanyang iniisip sa'yo sa connection yung dalawa? Okay? Ayan. Start na ako. Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang naiisip? Okay, ang dami. So, meron ka dito na 2 of fire, 9 of fire, then Ace of earth, meron ditong 4 of earth. Okay. Give me more information. Ano yung energy ng person mo? Ano yung kanyang naiisip sa'yo? Ano yung kanyang nararamdaman sa'yo? Okay? Meron ditong page of water. Upright. Give me more information. Ano yung naiisip ng person mo sa'yo? Meron ditong the chariot. Upright. Give me more information. Ano yung energy ng person mo sa'yo? Then, 2 of earth. Give me more information. Ano yung energy ng person mo sa'yo? Okay, gusto nitong kumawala. The world. Meron ka ditong person na Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus. And, ayun. Yun na yung nakikita ko dito. Okay? Start na ako. Bottom of the deck, 10 of air. So, ito yung pinaka-current energy ng person mo. Yung pinaka-main current niya na nararamdaman. Andito yung 10 of air and lumabas ng the devil energy. Nararamdaman ko dito yung obsession. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito yung hindi to makatulog. Kung makikita mo naman dito sa 10 of air, Gemini, Aquarius, and Libra, hindi siya makatulog. Kumbaga, samot-samot. Yan, samot-samot yung kanyang naiisip sa connection na to. Kung paano ka makuhang muli, okay? Kumbaga, itong tao na ito, hindi na to makatulog, nababagabag siya, gusto niyang maayos yung connection, andun pa rin yung kanyang nararamdaman, yung masidhing nararamdaman niya sa'yo. Nafe-feel ko din dito yung attraction, passion. Kaya itong tao nito, I think obsessed siya sa'yo, okay? Kasi hindi niya tanggap, ayaw niyang tanggapin yung katotohanan na wala ka na sa buhay niya. Nababagabag to. Then nafe-feel ko dito may distance, the world. So, sinasabi dito no, sa the world, pwedeng sabihin magkalayo kayo. Pwedeng ibang lahi din to. Okay? Kaya lang, meron siyang devil energy na kung saan ano, ayaw niyang mag-give up sa connection na to. Gusto niyang ayusin. Then, nafe-feel ko din dito, meron tong mga pinaplano para sa'yo. Kumbaga, no, kailangan niyang tanggalin tong devil energy. Maybe obsessed, addiction sa'yo. Kumbaga, labish yung pagnanais niya sa'yo, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Kasi itong tao na ito, dahil sa kagustuhan niya na makamit ka or makuha ka muli, okay? Ito yung naiisip nito, pwedeng sabihin na may mga pinaplano to para hindi ka na makawala sa kanya. Then, nafe-feel ko din dito, no, may magbubuntis dito, okay? Pwede rin sabihin na ito yung plano niya para sa'yo, para na sa ganun, kimis ka na niya. Then, nafe-feel ko din dito, no, na meron ditong malayo. Kumbaga, may distance. The world. Pwedeng puntahan ka ng tao na to or pwede rin sabihin na ikaw ang pumunta dito.
Kung ikaw man ay nasa ibang bansa, no, iniintay ka ng tao na ito na umuwi ng Pilipinas. Ito lang yung nafe-feel ko. Dahil gusto niya yung paglago. Okay? Kung makikita mo, meron ditong itlog. Gusto nito yung expansion sa connection yung dalawa. Then, nafe-feel ko dito yung pagnanasa niya sa'yo, andun pa rin. Okay? Tingnan pa natin dito. So, meron ditong two of fire. So, confirmation, may travel dito. Okay? So, two of fire. So, ibig sabihin, nakikita ko dito na talagang may distance. Pwedeng sabihin na kailangan talaga sumakay ng barko para makapunta sa'yo, or pwede rin sabihin na airplane, travel, or pwede rin sabihin ang larangan ng trabaho nito papunta sa kung saang bansa. Ganun. More on travel. So, nafe-feel ko dito, na meron tong nililihi, meron tong mga plano. Gusto nito magtagumpay yung connection, okay? Gusto nitong ayusin muli yung connection na meron kayo. Gusto nito yung pagkakasundo. Then, nafe-feel ko dito yung pagkayang energy. Pwede rin sabihin na mas bata ka dito, okay? May age gap. Then, nakikitaan ko din dito yung nag-iintay lang to ng oras. So, this time, pag dumating ito muli sa buhay mo, malakas yung Aries. Naghihintay lang to ng oras. Okay? Or pwede rin sabihin na gusto nitong matapos na yung cycle sa connection nyo. Yung bang past na nangyari sa inyo, gusto nito yung fresh start muli sa inyong connection. Ito lang yung nafe-feel ko. Ginagamit niya yung intuition niya, yung kutob niya, or sabihin natin na nagiging siyang intellectual sa mga plano niya para sa'yo. Okay? Ginagamitan niya to ng kaisipan. Nagiging siyang logic sa sitwasyon. At gusto niya ay yung maayos na connection. Ito lang yung nakikita ko. Kasi lumabas si Nine of Fire and Ace of Earth. Okay? So, nakikita ko dito na natrap to. Kumbaga, hindi niya inaasahan na ganun yung kahinat na ng connection. Pwede rin sabihin, sinailan treatment ka ng tao na ito. Pero dahil napuno ka dito, inalisan mo to. Pwede rin yun, kasi Nine of Fire, umiiyak siya. Feeling niya, kumbaga, nalagas siya dito. Humahanap siya ng paraan para makawala dito, or para matanggal yung bagabag na kanyang nararamdaman. Then, nafe-feel ko dito, na nagpipigil to. Or pwede rin sabihin, hindi to nakakatulog. Kasi meron ako nakita dito na Ten of Ear. Ibig sabihin, Ten of Sword. Hindi to nakakatulog. Nahirapan siya. Bumabagabag. Okay? Then, lumabas si Ace of Earth. So, ito yung gusto niya mangyari. Maging klaro yung connection. Maging okay na ang lahat. Meron ditong clear quartz. Kumbaga, clear quartz, clear. Mabuting intention. Gusto nito yung transformation, malaking pagbabago sa inyong dalawa. Gusto nitong maging matibay yung foundation yung dalawa. Ito yung gusto niya mangyari si Ace of Earth. Gusto nitong bumawi sa'yo. Okay? Gusto nitong maayos. Kasi ayaw niya na ma-stuck sa sitwasyon. Kasi yung kalaban niya, yung sarili niya, yung bagabag niya yung konsensya niya. Kasi mahirap kalaban yung bagabag, yung konsensya. Lalo pag yun ang umiral dito. Okay? Pero ganun pa man, lumabas si Four of Earth and sinabayan ni Page of Water. Nakikitaan ko dito yung ini-spy ka neto. Okay? Ini-spy ka nito yung social media kung ano nagaganap sa'yo. Kasi ikaw yung kanyang pinaka inspirasyon. Okay? Kaya lang nakitaan ko dito may lamat yung itlog. So, nakikitaan ko dito na umaasa to talaga. Gusto nito mag-create or magsimula para sa inyong dalawa. Maging maayos ba? Maging matibay? At mas umunlad pa? So, nakikitaan ko din dito yung person mo. Meron kang person dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, and Libra, then Virgo, Capricorn, and Taurus. Nafe-feel ko, dito sa
Four of Earth, yung person mo dito matipid. Ito lang yung nakikita ko. Gusto nito, uh, sabihin natin na sa larangan ng trabaho, okay yung kanyang trabaho. Nakakapag-save siya. Ito lang yung nakikita ko. Malakas dito yung Capricorn. Kasi itong tao nito, gusto nito yung yung okay na ang lahat. Pero ganun pa man hindi ka pa rin mawala sa isipan nito. Gusto nitong ayusin yung connection na to. Ito lang yung nakikita ko kasi nahihirapan siya. Meron ditong the Chariot and Two of Earth. So nakikita ko dito, gusto nitong maging balance kayong dalawa. Kumbaga, minsan may ups and down talagang pangyayari. Pero kung magiging okay pa sana, kung pahihintulutan mo, yun yung gusto niya mangyari. Maging balance kayong dalawa. Kasi nakikita ko dito sa The Chariot, gusto nito yung success. Gusto nitong bumawi sa'yo. Kasi marami siyang napalampas Marami siyang nagawang hindi maganda sa'yo. Kaya itong tao nito, gusto niyang bumawi sa'yo. Gusto nitong tumungo sa'yo. Okay? Kasi ginagabayan siya dito Ito lang yung nakikita ko. Nagkaroon to ng kaliwanagan. Maybe dahil sinubok lang kayo talaga dito. Pero ganun pa man nasa iyo pa rin yung desisyon. Kasi nakikitaan ko lang dito yung person mo nasasaktan. Okay, confirmation dito. Sa 9 of Air and 10 of Air. Nasasaktan siya. Hindi siya makatulog. Nahihirapan siya. Yung puso niya, sugatan. Kumbaga humihikbi siya. Tingnan pa natin dito. Kasi lumabas ng The Empress reverse. So hindi niya makita ang kaliwanagan. Kumbaga hindi niya alam, sarado yung kanyang kaisipan. Hindi niya alam kung paano re-resolbahan yung nangyari sa inyo. Kasi nahirapan siya. Pwedeng sabihin may distance kaya hindi siya makakilos para sa'yo kasi meron ditong the world. May pagkakalayo. Pero malakas pa rin yung nito obsessed niya sa'yo. Obsessed ng tao na to sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Kung ano pa ang mensahe sa'yo. Pinaka mensahe. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Okay. Submission. Sinasabihan ka dito sa submission, ipagkatiwala mo sa taas yung mga nangyayari sa'yo. Bigyan ka ng kaliwanagan kung anong dapat mong gawin. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na i-surrender mo. I-surrender mo tong mga nagaganap sa'yo. Magtiwala ka sa process. Kung talagang kayo, gagawa ang paraan para maging kayo talaga. Or kikilos tong tao na to, hindi to susuko sa'yo. Okay? Meron ditong 30 years old. Give me more information. Meron ditong respect. So, nafe-feel ko dito yung sabihin natin na nalaman mo kung paano pahalagahan yung sarili mo. Kung paano mo irespeto yung sarili mo. Then, nakikitaan ko rin dito na tiniruan mo tong tao na ito para irespeto ka. Okay? So, itong tao na ito, may aral. May natutunan siya dito. Then dito, reunion. So, may pagkikita. Kasi nga, may the world. Nakikitaan ko dito, sa the world kanina. Malayo may distance. So, may magkikita dito. Meron ditong 27, 23 years old. So, dito magkakaalaman sa inyong dalawa. Pag nagkita kayo, mag-usap kayo ng maayos, heart-to-heart talk. Kung ayaw mo na talaga, sabihin mo sa kanya. Okay? Pero kung kaya pang ayusin, at kita mo yung pagbabago sa person mo, bigyan mo ng chance kasi minsan kasi sa second chance na yan, dyan na nakikita yung pagbabago. Pero ganun pa man, sundin mo yung intuition mo, yung kutob mo, kung saan ka mapapabuti. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo?
Ayan, ang dami naman. Wait. Give me more information. Mirror effect. So, nafe-feel ko dito yung reflection. Kumbaga, um, nafe-feel niyo yung bawat isa. Kumbaga, nafe-feel ko dito kung ano yung ginawa sa'yo, nag-reflect din sa tao mo. Then, itong tao mo, pwedeng ikaw to, nagagalit ka. Maybe hindi mo pa rin mapatawad tong tao neto. Pero sinasabihan ka dito, para makawala ka sa ganyang pakiramdam, kailangan mong palayain. Palayain yung sarili mo sa galit. Kasi once na pinalaya mo to sa galit, yung galit sa puso mo, diyan napapasok yung yung positive para sa'yo. Ma-attract mo yung positibo. Ito lang yung nakikita ko. Maybe, kaya kagalit dahil sobra talaga yung ginawa ng tao na to sa'yo. Pero sinasabihan dito, pakawalan mo yung sarili mo sa galit. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Message of peace. So, gusto ng tao na ito makipagkasundo sa'yo. Meron ditong 35 years old. Kumbaga, meron dito na namang clear quartz. 2 beses na lumabas yung clear quartz. Dito sa Ace of Wands. So, sinasabihan ka dito, na bigyan na ng kapayapaan yung bawat isa. Pero, hindi naman porket naging payapa na kayo sa bawat isa, kayo ulit. Parang bigyan mo lang laya yung sarili mo sa nararamdaman mo, sa sitwasyon na meron ka. Ganon. Kasi nasa iyo pa rin ang susi para maging masaya. Nasa iyo yung choice. Kung bibigyan mo to ng chance o palalayain nyo na lang yung sarili nyo sa bawat isa. Ganon. Okay? Tinan pa natin. Give me more information. Ano po yung mensahe sa'yo? Gusto nitong kumawala. Communication. Talagang meron dito mag-uusap. Okay? Confirmation, message of peace. May gustong makipagkasundo sa'yo dito. Gusto nito yung communication, maging ayos na. Soon. Malapit na. Okay? Malapit na. Malapit na kayo magkita. Ito lang yung nakikita ko. Malapit na yung pag-uusap dito. Lumabas ang reunion, may magkikita. Pwede rin sabihin na inaabangan ka nito kung ikaw man yung nasa ibang bansa, inaabangan nito yung pag-uwi mo. At pupuntahan ka nito. Okay? Nagsisi to. Ito lang yung nakikita ko. Nagsisi siya. Kasi nagalit ka dito Yung epekto ng ginawa niya, nakuha din niya. Okay? Yung epekto na ginawa niya sa yung masama, inani niya. Ayan. Kaya gusto ng tao nito ng kapayapaan. Mag-usap. Kausapin ka. Then, malapit na. Ayan. Malapit na yung pagkikita nyo. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan natin kung ano yung gustong mangyari, Ano yung true love para sa kanya? Ano yung kanyang totoo pagmamahal sa'yo? Yan. Give me more information. Ano yung true love niya sa'yo? Tingnan natin kung ano yung lalabas. Sa True Love Oracle, give me more information. Ano pa yung kanyang gustong mangyari? Ayun, ang dami naman. Gusto ng tao na to mag-create kayo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na nagising to. Gusto ng tao na ito ng new beginning sa inyong dalawa. Yung magkasama. Okay? May pag-asa. May pag-ibig. May kapayapaan. Totoo na siya. Gusto na nitong maging maayos. Kumbaga, matapos na yung hidwaan sa nakaraan at magsimula na may harmony. Kumbaga, mag-open yung panibagong pintuan para sa inyong dalawa. Ito yung gusto niya mangyari. Then, self-respect. So, ngayon, ang aral din dito sa'yo, natutunan mong irespeto yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko dito, mas inuuna mo yung sarili mo, yung goal mo
yung kaliwanagan mo, yung paglago mo. At yun yung nagaganap sa'yo. At yun yung nakikita ng person mo sa'yo. Ginagabayan ka dito. Then nakikitaan ko dito na lahat ng mga tinago sa'yo ng person mo, ay may lalabas niya na kung bakit niya nagawa yun sa'yo. Okay? Magkakaroon dito ng kaliwanagan. Kung makikita mo, nagbukas yung langit. Magkakaroon dito ng kaliwanagan, magiging ng malinaw para sa'yo. Confirmation dito, may nakikita ako nag-travel. Okay? May travel. Then, emotional freedom. Gusto niya kasing maging malaya. Malaya yung kanyang nararamdaman. Kasi, pamula nung umalis ka or pamula nang may nagawa siyang atraso sa'yo, binagabag siya eh. Gusto niyang malaya, maging malaya dun sa emotion na nararamdaman niya. Kasi kalaban niya mismo yung sarili niya eh. Dun siya masyadong dinidiin. Ganon. Gusto niyang malaya para rito. At gusto niya lumago. Lumago kayong dalawa. Ginagamitan na nito yung kanyang instinct. Kumbaga, nag-iisip na to. Nagising to or sabing ginising to. Naunawaan na niya. Maybe may nagpayo din dito kung bakit siya naliliwanagan. Kumbaga, dumating siya sa moment na nag-hermit mode na kung saan ito yung gusto niya, maging malaya sa kanyang nararamdaman. Tingnan pa natin last. Give me more information. Ano po yung mensahe? Ayan. Tumagsik to. Serendipity. Serendipity, meaning nito parang tagumpay, kaliwanagan, success. Gusto nito ng payapang komunikasyon, pagkakasundo. Kung makikita mo, nakikita ko dito, inaabangan ka nito na mag-travel ka patungo dito, okay? Meron dito, or pwedeng sabihin kung ikaw yung nasa Pinas, yung person mo, pa-travel patungo sa'yo. Gusto nito ng maging maayos na yung connection. Maging mapayapa sa bawat isa. Okay? Ayun lamang po yung mensahe. Thank you for watching. I love and peace.